Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, si Sir Aaron po ito. Muli tayo mag-uusap at magbabahaginan tulad ng karaniwan tungkol sa ebanghelyo na gagamitin sa mga pagdiriwang ng misa para bukas, araw ng Sabado. Ngayon po kasi ay Biyernes, ah, ika-7 ng Hunyo 2024. Bukas ay ika-8 ng Hunyo 2024, araw ng Sabado. So, ano ba ang ebanghelyo para bukas na gagamitin sa pagdiriwang sa liturhiya ng salita ng Diyos sa mga misa sa ating simbahang Katolik? Share screen po si Sir. Wait lang po. So, ito po ang ebanghelyo na gagamitin para sa mga misa sa araw ng bukas, Sabado, ika-8 ng Hunyo. Atin pong basahin, daanan ng inyong mata, sabayan ako habang binabasa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahabang damit at gustong-gustong binabati ng may paggalang sa mga pamilihan. Ang gusto nila ay ang mga natatanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at ang mahahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Dahil diyan, mas mabigat na parusa ang igagawad sa kanila. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ng sangbiyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inuhulog nilang lahat, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, ng biyudang iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Hindi na po natin babasahin ang translation sa English, okay, gamit ang isa pang Biblia na may saling English para para umiksi ang oras ng ating ah, pagtatalakayan tungkol sa ebanghelyong ito. Stop sharing na po ako. Okay. Ano ba magandang pag-usapan tungkol sa ebanghelyong iyan para sa araw ng bukas? So, marami. Pwede yung nasa unang bahagi, yung pagsasabi ni Kristo sa mga pagkukunwari ng mga eskriba, ng mga pariseo sa unang bahagi ng ebanghelyo. Hindi yun ang ating pag-uusapan. Ang gusto kong pag-usapan natin ay yung nasa huling bahagi, yung ang kaloob ng byuda. Okay? In English, the widow's mite. Yan ang pag-usapan natin. So, again, bilang gabay, ano ba ang gustong sabihin o anong gustong iparating sa atin ng Panginoon? Sa akin, parang sinasabi na kailangan nating tunay na malaman at maunawaan ang kahulugan o ang esensya ng pagbibigay. Charity.
may isang santo, si Saint Teresa the Child Jesus, ang may sinasabi tungkol sa charity. What is charity? According to Saint Teresa the Child Jesus. Share screen po uli ako para maipakita sa inyo ang sinasabi ng santong ito tungkol sa charity. Ito po yun. What is charity? According to Saint Teresa the Child Jesus. Sabi ni Saint Teresa, charity is putting others before ourselves. So, ang charity, ang pagkakawanggawa daw, ay unahin ng iba higit sa ating sarili. Sabi niya, ang pagkakawanggawa, the charity, ang nagbigay sa akin ng susi para sa aking bukasyon at sa aking katuwaan, sa aking kaligayahan. Nasambit ko, O Jesus, aking pag-ibig, aking bukasyon, sa wakas, ikaw ay akin ng natagpuan. Ang bukasyon ko ay ang umibig o magmahal. So, ang ganda nung sinabi ni Saint Teresa. Pero dugtungan ko, actually, ang charity, hindi lang naman yan ay bukasyon niya. Ang charity, stop sharing na po ako. So, kung bibigyan ko ng ibang kahulugan, ang charity ay bukasyon ng lahat ng tao. Ang charity, yung pagbibigay, pag-ibig at pagmamahal ay nakakapagbigay buhay, life-giving. Tama yan, narinig ko sa isang pari sa misa kanina. Ang charity, ang pagbibigay, pag-ibig, ay pagbibigay buhay. Okay. Meron pa tayong sinasabi tungkol sa charity. Charity is giving till it hurts, or giving even when it hurts. So ito yung parang nangyari dito sa ebanghelyong ito sa huling bahagi. Mahirap na yung byuda yun eh. So ibig sabihin wala asawa. Wala siyang katuwang na magtataguyod sa ikabubuhay niya. Okay. So anumang bagay para mabuhay, siya na lang ang gumagawa dahil siya nga'y byuda. Lalo na tigit kung wala silang anak nung namatay niyang asawa. Nangyari iyan sa ebanghelyo na nung nakaraan, nung sinubok ng mga Saduseo si Jesus, at yung kwento, situational story na binigay sa kanya kay Jesus para subukin siya, yung isang babae na nag-asawa at namatay ng asawa, naging byuda sa tradisyon ng mga Hudyo. Yung sumunod na kapatid, ang susunod na magiging asawa nung byuda matapos mamatay ang kanyang asawa. Sa kwento, namatay lahat ng magkakapatid at wala pang naiwang anak. Tinanong si Jesus, sino sa kabilang buhay ang magiging kanyang asawa? Sabi ni Jesus, you are greatly misled. You are greatly misled. Kayo'y ligaw. Kayo'y ligaw. Sapagkat pagdating ng panahong yon, ang lahat ay magiging parang mga anghel. Hindi na sila mag-aasawa or will not be given into marriage. Okay. So hindi yun. Nadaanan lang natin. Again, sa usapang ito, gusto ko rin i-relate sa inyo yung minsang nasabi ni Bishop David, Bishop David ng Caloocan, presidente din ng CBCP. Sa isang misa niya minsan, tungkol sa charity din yon, sabi niya, nung mauso ang pag-vlog, ang paggawa ng mga content, may mga vlogger na gumawa ng mga content na nagkukunwari na sila'y mahirap, nagdadamit gusgusin, nagdadamit mahirap, tapos nang hihingi ng tulong sa sino mang tao na gusto nilang subukin. Okay.
At kapag tinulungan sila, kapalit ng pagtulong nila, binibigyan ito nung content creator ng kaukulang biyaya in the forms of money. Meron pa nga minsan, ako din yung nakita kong ganun. Dahil magsasaka yung tumulong, nagbigay ng pera yung content creator, nagbigay pa ng kalabaw. Sabi ni Bishop David, ganito din yung nangyari. Yung content creator nagpanggap na mahirap, tapos nang hingi ng tulong sa isang tindahan. Yung tagapagtinda, tinulungan siya. So, anong nangyari? Yun nga, tulad ng takbo ng kwento, dahil siya'y tinulungan, nagbigay siya ng kaukulang halaga. At sinabi niya, di naman talaga ako mahirap eh. Nagpapanggap lang ako. At dahil tinulungan mo ako, may bibigay ako sa'yo. Binigyan siya ng pera. Alam niyo yung ginawa ng ano? Alam niyo yung ginawa ng store owner o nung storekeeper? Sabi niya, ano eh, hindi ka naman pala mahirap eh. Sisiningilin ko na lang sa'yo yung kinain mo, yung itinulong ko. Tapos, binibigay mo sa akin bilang kapalit ng pagtulong ko sa'yo, bigay mo na lang sa talagang nangangailangan. Wow, diba? Wow. Kasi kung minsan di mo makita doon sa mga content na yon kung sino ang talagang bida. Ang bida ba doon is yung nagpapanggap na mahirap, tapos pag tinulungan, nagbibigay gantimpala. O yung tumulong na sa kabila ng kahirapan, tumulong pa rin. Di malinaw kung sino ang bida. In that particular case, kita mo kung sino ang talagang bida. Hindi ka naman pala talaga nangangailangan eh. Hindi ka naman pala talagang mahirap. Sisingilin ko na lang sa'yo kung ano itinulong ko. In that case, pagkain, binigay niya ng pagkain. In that particular case, sabi niya, sisingilin ko na lang siya yung kinain mo. Tapos itutulong mo sa akin, tulong mo na lang sa iba. O, kita natin. Okay. Ganda, di ba, nung sharing ni Bishop Pablo David. CBCP president din siya. Kita mo kung sino ang talagang bida dun sa itinakbo ng kwento, dun sa content. Dun sa content. So, ako personally, pwede rin ako mag-share sa inyo tungkol dyan sa tema ng pagbibigay. Ito po, aminin ko sa inyo, hindi na ako palagi ang nagbibigay, lalo na sa pag dumating na yung punto ng bigayan, ng pagbibigay ng love offering sa misa. Hindi sa dinidiscourage ko rin ang iba na wag nang magbigay kasi ang personal kong paniniwala, ang simbahan mayaman na. Ang simbahan mayaman na. So bakit papatutulong? Ikalawang reason kung bakit di na ako nagbibigay habang umiikot ang buslo ng love offering. Kasi it is a reminder for me na hindi man ako magbigay ng pera, kailangan kong magbigay ng ibang bagay para sa Diyos. So katulad nito, isa din tong uri ng pagbibigay para sa Diyos, para sa akin. Itong ginagawa kong ito, isang uri din ng pagbibigay para sa Diyos. Kabalik tayo sa basic, sa punto ng pagbibigay. Ano bang basic? Pwede ka daw magbigay sa Diyos ng tatlong bagay. Ang iyong panahon. Sa loob ng isang linggo, maraming araw na ikaw ay hindi lumalapit sa Diyos. Iba nga, nalilimutang magdasal. So, pwede kang magbigay ng iyong panahon sa Diyos. Dumalo ka ng misa, mag-aral ka ng kanyang mga salita, ng kanyang mga aral, ng kanyang mga sinasabi, gamit ang Biblia, nagbibigay ka ng oras, ng time. Ikalawa, pwede ka magbigay ng talento o yung kagalingan. Kagalingan, saan ka ba mahusay? May magaling maggitara, may magaling umawi. Kailangan itong mga talentong ito, itong mga kagalingan ito, bahagi nito,
ay maialay mo rin sa Diyos. Maialay mo rin sa Diyos. Iba-iba ang ating mga talento. Iba-iba. Hindi lang maganda kung minsan yung mga kagalingan ginagamit sa paggawa ng mga hindi magagandang bagay. Ang iba ay nanlilinlang. Okay. Yun ang kwento ko sa inyo. Hindi na ako talaga laging nagbibigay pagkakataon na ng love offering sa mga misa. Not to discourage you, ha. Hindi ko sinasabing ihinto nyo kung kayo'y nagbibigay. Kaya sa personal kong paniniwala, una, mayaman na ang simbahan. Tutulong ako. Lalabas ako ng simbahan. Kita ko ng mga taong bangketa, taong kalye. Doon ako tumutulong. Hindi ko rin to sinasabi para magyabang o ipakita sa inyo na mabuti akong tao. Paalam sa inyo na ako'y tumutulong sa kapwa ko, sa labas ng simbahan, sa mga taong bangketa, sa mga hindi yun ang punto. Hindi yun ang punto. Ang punto ko, hindi na ako nagbibigay sa simbahan. Okay? Nagbibigay naman ako sa mga taong kita kong nangangailangan. Pero pakaingat din ako habang nagbibigay sa kanila. Halimbawa, may lumapit sa aking bata, nangihingi ng barya. Pero anong ginagawa niyo? Meron siyang hawak na supot, plastic na supot. Tapos sa loob, ikita mo may solvent, may rugby. Kaganahan ka ba naman magbigay doon? Diba? Cruelty yun. That's cruelty. Bakit cruelty? Binigyan mo pa siya ng isang bagay na alam mo naman kung saan niya gagamitin talaga. Okay. Sabihin natin, uunahin no ng bisyo yung solvent o rugby. Kailangan maging matalino ka rin kung magbibigay ka. Isipin mo kung magiging karapat-dapat o tama nga ang iyong pagbibigay. Meron nga nakita sa dashcam ng isang camera ng isang sasakyan. Yung lalaki na traffic light, pag-stop, nangihingi ng tulong ng pera o barya. Tapos nakunan, pag green nung ilaw, kasi nung nangingi siya, iika-ika siya na parang pilay o na stroke. Tapos pag green ng ilaw, pag go, tumabi ng mabilis, naglakad ng mabilis at maayos. Kung magbibigay, kailangan mag-isip ka rin. Kailangan maging wise ka rin. Hindi lahat ng binibigyan mo, tunay na nangangailangan. Iba nananamantala din. Okay? Hindi na ako nagbibigay masyado. Hindi naman lagi. Nagbibigay din naman ako minsan-minsan sa love offering. Pero most of the time, hindi na. Hindi na. Not again to discourage you. Kung kayo nagbibigay, hindi ko sinasabing masama yun. Okay. Tuloy niyo pa rin yung ginagawa niyong pagbibigay. Pero ako sa personal kong paniniwala, tutulong ko sa mga nakikita ko talagang nangangailangan. Direkta, rekta. Mga taong bangketa, mga batang bangketa, pamilyang bangketa, mga nakikita natin sa bangketa, umulan, umaraw, walang makain. Tapos, ang mga itsura ay gusgusin, talagang naghihirap. Doon ako nagbibigay. Most of the time. Most of the time. Hindi para again, sabihin sa inyong, uy, si Sir pala, mapagkawang gawa. Si Sir pala, mabuting tao. Hindi yan ang punto. Hindi yan ang punto. Ang tema ay yung kung paano ako nagbibigay sa kasalukuyan. Kasi yun ang personal kong paniniwala eh. Kung paano natin ginagalang ang views ng iba. It's my personal view. It's my personal belief. Sumunod, hindi na rin ako nagbibigay para lagi kong matandaan na anumang bukod pagbibigay sa simbahan, kailangan may gawin ako iba pang pagbibigay.
Hindi lang monetary issue. At ito nga, siya nga ito. Katulad nito, ginagawa natin. Nag-share ako sa inyo. Sana naman habang nag-share ako at mapanood nyo ang sharing ko, makapag-isip-isip din kayo. Makapag-isip-isip din kayo sa tema ng pagbibigay. Okay? So, ano pa ba? Yun, sa gospel bukas, God is also trying to tell us to really think about the meaning and essence of giving, the meaning and essence of charity. Yun. Tapos, what God wants us to do, again, to become charitable. Kung babalikan natin uli yung ebanghelyo, anong sinabi ni Kristo doon sa huli? Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng yudang iyon ay higit na marami kaysa inuhulog nilang lahat. Okay? May gantimpala. May gantimpala sa mga taong nagbibigay. Pero wag naman sana natin gawin ito dahil sa may matatamo tayong gantimpala, kundi bukas loob sa ating kalooban na tayo magbigay, tumulong sa kapwa, tanda ng pagmamahal sa Diyos. Mahaba na po ang ating naging usapan. Again, mapag-isipan niyo yung sharing ni Bishop Pablo David, Bishop of the Diocese of Caloocan and President ng CBCP. Dun sa kanyang ibinahagi, malinaw kung sino ang bida dun sa kwento. Yung tumulong sa kabila ng kawalan ng kapalit. May pera ka naman pala mayaman, may kakayahan ka naman pala Baya, sisingilin ko na lang sa'yo. Yung itinulong ko sa'yo, yung pagkain binigay ko sa'yo, tapos yung itutulong mo sana sa akin, itulong mo na lang talaga sa tunay ng nangangailangan. Mag-isip din tayo na habang tayo nagbibigay, huwag pakitang tao. Inis si Jesus sa mga mapagkunwari. Yun yung unang bahagi ng Ebanghelyo bukas. Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan. Okay? Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan. Kahit sila, inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda. Yung mga byuda, mahirap na talaga yun kasi wala nang katuwang sa buhay. Mahaba na ang ating usapan. Again, hindi ko kayo din-discourage sa magbigay sa simbahan. Nasabi ko lang, na-share ko lang sa inyo ang personal view ko, personal belief sa pagbibigay sa simbahan. Nagbibigay pa rin naman ako, pero hindi na lagi. Again, para maipaalala sa akin na may iba pa akong maaaring ibigay. Going back to the basic, we can give back to God our time, our talents, and our treasure. The time, may panahon pa rin sana ang Diyos sa iyo. Nagdarasal ka pa rin sana. Nag-aaral ka pa rin sana ng kanyang mga salita. Sumasamba ka pa rin sa kanya sa panahon ng mga pangingiling, sa panahon ng araw na ginawa niyang banal para ma-meet mo siya. Manalangin tayo. Mahal naman ng ating Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, na maraming pagkakataon kami nagiging kuripot. Ako'y nagiging kuripot sa pagbibigay para sa iyo at para sa iyong misyon. Kaya po dito, humihingi po ako ng patawad. Humihingi po kami ng patawad dahil hindi namin nagagawang tunay na limutin ang aming sarili para sa kapakanan ng aming kapwa na nangangailangan.
Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang na ito. Sana mapalakas mo sa aming loob ang tunay na kahulugan ng pagbibigay, na sa pagbibigay namin at pagtulong sa kapwa, ang pagtratong ito ay pagtrato rin namin sa iyo. Patawad, Panginoon, patawad. Patawad sa mga pagkakataong hindi kami tumulong sa kabila ng pagkakaroon namin ng kakayahang tumulong. Patawad, Panginoon, patawad, patawad. Patawarin mo po kami sa pagkukulang na ito. Pagliwanagin mo po ang aming mga isip na dapat kaming magbigay higit upa pa, upa, upa pang mapalawak ang iyong mga aral, ang iyong mga katuruan na nagbibigay liwanag sa sanlibutan. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, para nang sa unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngayon, Anak, Espiritu Santo. Amen. Again, magandang gabi po sa inyong lahat. Bukas po ay araw ng linggo. Tayo po'y sumamba, tayo po'y magsimba. Amen. Paalam po.